dinala ni Isko si Satanas sa Maynila, ha, mga kaibigan, para maghasik ng lagim. Rapid fire! Si Isko Moreno, mga kaibigan. Very special ang gabing ito sa Quiapo. Dahil mas gugustuhin ko na mapapakinggan ninyo ang mensahe sa inyo mismo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nadadalhin sa atin ang mensahe na yan ng kanyang maganda at magaling na anak, na Vice President Sara Duterte. Mga kaibigan, tingnan ninyo politika. Kaya yung mga naloko ni Isko, di pa ba kayo natatauhan dyan? Iilan na nga kayo eh. Sipin mo, ang daming botante rito sa Pilipinas. Ilan ang boto niya? Wala pang 2 million. Yun daw silent majority, mga kaibigan, yun daw ang boboto sa kanya. Lintik na yan, di pala silent majority boboto sa kanya eh. Silent minority. Lintik na buhay ito, mga kaibigan, oh. Isipin niya, nagsisip-sip na, para makita niya, makapagpakita siya ng loyalty. Ganyan yan eh, di ba? Ganyan ang ginawa niya sa lahat. Hindi ko lang alam kung ito'y ahas na nagkatawan tao, ano ito eh. Mga kaibigan, baka dating ahas ito eh. Yung galing dun sa halamanan ng Eden eh. Baka ikaw yun eh. Yung matandang ahas. Ha? Mga nakumausap kay Eva at kay Adan. Mga kaibigan, isipin ninyo, ha? Nag-iisip pa ng ano eh. Napanood ko eh. Nag-iisip pa ng pambola niya. Yung kamukha ng pambola niya nung araw kay Erap. President Mayor Erap. Kasalukuyan ang umiimbento yan ng ikakapit niyang pangalan para magmukha siyang supporter. Di ba? Magmukha siyang supporter ngayon. Tapos yung mga troll niya, di ba? Yung mga lumipat sa kanya, yung pangkat ni Mocha. Panayang mura dito, di ba? Oh, di ba? Dito kay Marcos, di ba? Panayang mura dyan, ah. Yung pangkat ni Mocha Uso na. O, paano ngayon yan? Di ba naging troll niya yan? O, tapos, gusto pang ako ang gamitin para mapalapit sila kay Marcos. Mga gago. O, paano mo pakikinggang iboboto mo yung i-endorso niya? Kamukha rin ni Digong nyo. Di ba? Sino man ang i-endorso niya, masamang tao eh. Mag-i-endorso ba yan ng mabuting tao? Siyempre, i-endorso niya, masamang tao. Bakit? Yun ang magpo-proteksyon sa kanya eh. Hindi ba? Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo, ma'am, alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Daya, Sara, mga kaibigan. Di ba yan na nagsabi na, hindi issue raw sa politika ang pagsisinungaling. Dahil lahat naman daw nagsinungaling. Siya lang may sabi nun. Kasi yung sinungaling, kapatid ng magnanakaw yun eh. Di ba? Totoo yun eh. Mga kaibigan eh. Pag sinungaling ka, magnanakaw ka. Di ba? Ngayon, sino nagsabi sa iyo niyan? Dahil maraming nagsisinungaling siyang alam, una na sila yun eh. Di ba? Siguro experience nila yun. Sinungaling. Di ba? Mga kaibigan. Kaya, akala nila lahat ng tao dapat magsinungaling na. Di ba, bawal sa yun, sa batas ng Diyos yun, di ba? Kaya nagtataka ko eh, kung tawagin tayo sa Asia, tayo yung the only Christian country in Asia.
Pero tayo pinakamaraming walang hiya rito. Di ba? Lalo sa gobyerno, mga kaibigan. Hindi na natin masisisi ang eleksyon. Sabi ko nga sa inyo, matatanggap naman natin eh. Tanggap ko na maraming mga ang problema natin nasa butante na. 'Di ba? Kahit naman ipag-iitan nilang sarili nila, kung ang botante ay hindi papayag magpaloko, walang mangyayari sa kanilang gusto, 'di ba? Pero wala Maraming willing victim dito Kaya nga sabi ko sa inyo, itong Republika ng Pilipinas dapat maging Republika ng walang kadala-dala. Mga kaibigan. Walang kadala-dala ang mga tao dito Kaya ito nga ang sabi yung post nung isa nating kaibigan, celebrity ito Nabasa ko sa kanya Ang sabi dito sa kanyang post, quotation ito, hindi man siya nagsabi, pero siya ang nag-share. Ang sabi dito, madalas nyo rin naririnig sa akin to sa iba lang na pananalita. Ang sabi dito, a lie doesn't become truth. Ang kasinungalingan ay hindi nagiging katotohanan. Wrong doesn't become right. Ang mali ay hindi nagiging tama. And evil doesn't become good. Ang masama ay hindi nagiging mabuti. Just because it's accepted by a majority. Kahit pa sabihin mo, ito yung sinasabi rin natin, papayag ba kayo na itong ilang mga politikong ito ay magtatagumpay dahil nagkaisa sila? Ilan ba sila? Ilan sila? Ilang kayong niloloko? Ilan tayong pinaglululoko? Mga kaibigan, 100 mahigit 100 million ang populasyon natin. Ang nangloloko sa atin, siguro wala pang 10% ng population. Baka 5%. Sino itong 5%? Yan yung mga government official, mga politiko. Ano ibig sabihin nitong binasa natin ito? Ang kalintulad nito, yung binabanggit natin na sinabi ng isang dating presidente ng Amerika. Ang sabi niya, even 1,000 angels say that I am wrong when I am right, I am right. Kahit pa anya, 1,000 anghel pa ang magsabing ako'y mali. Pero, kung ako'y tama, tama ako. Di ba? Maging si Kristo, sinabi yan Di ba? Ang sabi niya sa mga huling araw, merong magsasabing narito ang Kristo. Katulad ni Kay Buloy, siya raw si Kristo. Di ba? Binago pa pangalan, ginawang Kay Buloy Mga kaibigan Siya raw si Kristo. Paniniwalaan mo ba yung pagmumukhang yun? Siya si Kristo? Pagka ganyan ang mukha ni Kristo, abay, ayawan na. Pera na mga iniisip niya. Sipin mo, ang puhunan lang nila, magpapagod ka ng ilang araw, 1 buwan, kakakampanya, bawasan mo ng konti ang kinita mo sa Divisoria, yung naparty mo, di ba? Pagka naiboto ka ulit, benta na natin itong Manila Bay. Tsaka yung Luneta, kung mapapatituluhan natin yan, abay ibenta natin. Ang pag-ibig ay tunay. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Isko Yukot Moreno. Ang problema natin nasa butante na. Diba? Kahit naman ipag-iitan nilang sarili nila, kung ang botante ay hindi papayag magpaloko,
walang mangyayari sa kanilang gusto, di ba? Iwanan. Hindi nga ba